Madalas, kapag nakaka-encounter tayo ng problema sa buhay, ang ipinapayo natin usually sa iba, minsan maging sa ating sarili, ay ang mga salitang hindi hahayaan ng Diyos ang problemang yan na maranasan mo kung alam niyang hindi mo kaya. Totoo naman, naniniwala po ako dyan. Madalas, naipapayo ko rin naman yan. Pero, hindi kaya makabubuti rin naman na may mga pagkakataong ipayo natin sa isang tao, nagkakaroon ng problema, maging sa ating sarili, ay ang mga salitang kaya hinayaan ng Diyos na maranasan mo ang problemang yan ay sapagkat alam niya na hindi mo makakaya yan. Nagulat kayo Honestly, minsan, ito ang pinapayo ko sa iba. Lalong-lalo na sa mga taong dahil sa problema ay nawawala na ng pag-asa. Dahil sa problema, nagagalit na sa Diyos. Dahil sa problema, gumagawa na ng masama sa iba, maging sa sarili niya. Sinasabi ko yan. Kaya hinayaan ng Diyos na mangyari ang problemang ito dahil alam niya na hindi mo kaya. Siyempre, ina-explain ko ng maganda. Dahil kung hindi, mas lalo siyang mawawalan ng pag-asa. Mas lalo siyang magagalit sa Diyos. Mas lalo siyang gagawa ng masama sa iba maging sa sarili niya. Paano ko ito ina-explain? Unang-una sinasabi ko, Brad, sister, bata man o matanda, banal man o makasalanan, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, pwede pa rin talaga tayong lokohin. Kahit nag-iingat tayo, pwede pa rin tayo talagang magkasakit. Kahit nagpapakabuti tayo, pwede pa rin may masamang gumawa sa atin. Bahagi yon ng buhay natin sa mundo at ng pagsunod natin kay Kristo.